Hello mga ka-IT! Okay, mga ka-IT, for today, papakita ko sa inyo paano magpa-schedule, ma-manage yung mga Cisco certifications ninyo. So, punta tayo dito sa Go Cert Metrics. Tapos dito sa first link na to, yung certification tracking system, puntahan natin to. Okay, login tayo. So, make sure may account kayo dito. Kung wala naman, pwede naman kayo mag-sign up. Okay, ito yung sign up. Tapos, okay, login tayo. So, wait lang natin. Okay. So, ito mga ka-IT, nandito na yung dashboard natin. So, mga ka-IT, dito sa left side, okay, may home, personal info, schedule, testing history, certifications, benefits. Marami kayong makikita dito. Let's say, for example, sa Cisco, okay, pindutin nyo lang schedule exam. Okay. Type natin, let's say, for example, tingin tayo dito ng um, N, Encore. Saan yung Encore dito? Pwede naman natin type dito yung Encore. Let's say, for example, CCNP yung type yung i-schedule mo. Okay? So, wait lang natin mga ka-IT. Charge natin! So, ayan mga ka-IT. Again, pag mag-e-exam kang Cisco certification, it's either sa testing center, accredited testing center ni Pearson, or on VUE, ibig sabihin online exam. Pwede sa bahay, pwede sa personal office space mo, may mga requirements nga lang. So let's say, sa in-person tayo, pili tayo ng testing center. Okay? So what to expect? Pag pupunta ka sa testing center, the day of your exam mga ka-IT, dala ka ng government ID or legit na valid ID. Pwede mo rin basahin yung mga personal items na pwede mong dalhin at saka what to expect. Okay, next tayo. English, siyempre mga ka-IT. English tayo, yan. Tapos, yes lang. Okay. Tapos, agree lang tayo sa mga policy. Okay, so dahil nasa Australia ako, okay, ito yung ibibigay na automatic na na address. Let's say for example kung taga Pampanga ka, Pampanga, type natin kung masa-search yung Pampanga. Ayan, meron tayo sa Pampanga. Pero kaya lang pinakamalapit na Quezon City. Try natin Makati. Makati City. So sa Makati, ayan, meron tayo dito sa Valero Street, sa Trafalgar, yung Trends, Inventive Media. Try natin yung Trends. Okay, dito ako nag-work dati. Next. So, yung napili mong testing center, okay, yan, Trends. Yan yung floor, yan yung address details na ibibigay sa'yo ni Pearson. Diyan ka pupunta. Okay? So, let's say, for example, gusto kong mag-exam bandang 20. Okay, March 20. Okay? Explore more times. Okay? Our next available appointment is 1:30 p.m. daw. Check natin kung may available pa. No times available. Ito. From 1:15 to 5 p.m. may available pa daw na mga oras. It's either mag-start ka ng 1:30, 1:45, marami kang options. So medyo flexible pag magpapa-exam ka or magpapa-schedule ka ng exam. Sabihin natin gusto ko mag-start ng 3:30. Okay? So book this appointment na natin. Okay mga ka-IT, ito na yung cart. Para kang naglasada no? So, Encore, mag-exam tayo ng Encore. 140 minutes, $400 mga ka-IT. Okay? So, Wednesday, March 20 at 3:30 p.m. Ito yung location. Okay? Kung gusto mong baguhin, mag-change appointment ka lang ulit or change testing center. Ito yung mga available products. Kung may extra budget ka, pwede kang mag-purchase ng mga ganito. Pero again, Pinoy IT guy na tayong YouTube channel. At, tayo So, $400. Proceed to check out. Okay. So, credit card gagamitin natin or not sure kung pwedeng debit card dito. Pero credit card kasi ginagamit ko dito. So, payment type, Mastercard. Okay. Tapos, lagay mo na yung billing information mo. Tapos, goods na tayo. Ganito magpa-schedule kapag testing center mga ka-IT. So mga ka-IT, nandito ulit tayo. Try natin yung DevNet. Okay, magpa-schedule tayo.
Okay? So ngayon, try naman natin yung on VUE mga ka-IT. Ito naman yung pwede ka mag-exam kahit saan, bahay mo or kung may personal office ka na pwede ka mag-test, di ba? So ito ang required, your computer, your testing space, okay? Nandito yung mga acceptable spaces, photo ID, tsaka what to expect. Yung check-in natin, kung nagpa-schedule ka ng 9:30 ng gabi, dapat 9 PM pa lang, naka-check-in ka na. Okay? So, next. So, English. So, yes lang natin to. Okay, agree to an online exam. Goods tayo dyan. Click lang natin to. Okay. 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 Third party, prohibition, limited license, facial, testing. Okay, ito yung mga example. You must stay in your designated testing space in view of your webcam throughout your exam. Tandaan nyo mga kahit pag nag-start na kayo sa exam, never kayong aalis sa pwesto ninyo. Dapat never kayong ah, mawala sa paningin ng proctor. Okay? This includes if you get too close to the screen and the proctor cannot see your whole face. Okay? Unless requested by a greeter or proctor, do not move your webcam once your exam has started. Medyo strict sila pagdating sa ganyan. No one can enter or pass through your testing environment. Pag nag-start na, please guys, sabihin nyo na yung mga kapamilya nyo, wala mo nang papasok sa kwarto ninyo. You may not communicate with anyone other than your proctor. In case mga ka-IT nagkakaroon ng issue, like for example, internet connection or hindi siya maklik, merong chat box doon kasi na pwede mong kausapin yung proctor kasi may nag-o-observe sa'yo during exam. Okay? So, ano pa ba dito? You may not communicate, do not talk out loud during exam. Again, yun, do not read test questions out loud. Isa pa yun. Do not take any photos of your monitor before, during, or after your exam. This includes your score report. This is a violation of Cisco's non-disclosure agreement. Do not use your phone during your exam unless instructed by your proctor. Malinaw tayo dyan. Do not allow any other person in the room while testing. Nako, ingat kayo dyan. Pen and paper is not allowed during online testing. You may use the digital whiteboard for notes. Digital whiteboard, wala naman akong ginamit na ganun. Before the exam, okay? Ito, review in exam policies, okay? Complete the required system test. Yung system test, itetest nila yung capability ng laptop mo kung goods ba yan. So, ito yung mga requirement na acceptable na ID, okay? Government ID, pwede. On exam day, again, 30 minutes before ng exam mga ka-IT, mag-check-in na kayo. Okay? So, reschedule, cancellation, additional, okay? Agree. Next. Okay, is this? Okay. Dahil nasa Australia ako, yes, that's right. Okay. So, sa DevNet Associate, let's say for example, nakapag-review ako sa DevNet. Let's say for example, Feb 29. Okay. Ngayon, tingnan natin. Select recommended time, 8 AM to 10:20 AM. Okay, let's say, tingnan natin to. Ito, may explore more times pala tayo dito. So, pwede tayo mamili dito. From 1:15 to 5 PM, pwede tayo mamili or mag-start ng 1:30, 1:45, 2:15, or 2:45. Let's say, for example, 2:45 PM. Click ko lang yan. Okay, tapos, book this appointment. Okay, yan na. So, ang price or ang exam price, okay, is 438 Australian dollar na to. Okay? So, ang appointment ko is Feb 29, 2024. Length is 140 minutes. Okay? Check-in time, 2:15. Mag-start ako 2:45 pero 30 minutes before, kailangan mag-check-in ka na, which is 2:15 PM. Okay? So, ito, may free, Cisco practice test. Kung meron kang additional budget, pwede mong i-try yun, pero marami ng resources sa internet. Okay? Proceed to check out. Okay, 481 lahat. So, ayan. Ilagay mo na yung Visa, Mastercard mo, credit card. Okay, mga ka-IT. Tapos, next mo. Then, makapag-register ka na. Okay? Okay, mga ka-IT. Dito naman, personal info. Pwede nyo lagay dito yung personal information ninyo. Okay? Parang sa akin. Pwede mo, ito yung person VUE mo, yung Credly mo, sa badging, kapag gusto mo siyang i-transfer sa Credly, okay? Ito yung binibigyan ka ng badge, bine-verify na certified ka nga.
Okay? Meron naman tayong testing history dito para makita natin yung mga previous exam ninyo. Let's say parang ako, ito yung mga testing history ko dati. So nag-start ako noong 2012, March 7, CCNA. Ayan yung mga, no? Parang kahapon lang, oh, grabe. Tapos, next na exam ko nun is nung CCNA Security nung 2015, Feb 27. Okay? After nun, nung 2016, tinake ko yung tatlong exam ng CCNP, yung Switch. Tapos, after March 11 ko siya na exam. Kasi that time, mga kahit way back 2016, tatlo yung exam ng CCNP. Yung CCNP route, Switch, at saka T-shoot. So, that time, nag-exam ako March 11. In-exam ko yung isang exam niya, yung Switch. After nun, the next month, yung April 15, in-exam ko naman yung route exam. Tapos, the next month naman, in-exam ko yung T-shoot. Once na napasa mo yung tatlong exam na yon, CCNP ka na nun. Tapos, that month din, May 5, yung huling exam ko ng CCNP, okay? Yung that month din, May 25 din, in-exam ko yung kalahati ng exam ng Cisco Data Center. After noon, June 15, CCDA naman yung in-exam ko. After, pansin niyo mga yung CCDA 2016, yung next ko na naging exam 2023 na. Ito na yung CCNA, ito na yung renew natin. So makikita nyo dito yung mga previous Cisco certification exam na tinake ninyo. So, certificate status, okay? Check natin dito. So, ito yung mga active at ito rin yung mga expired. Ang dami ko na expired. May CCNP, CCNA Security, CCDA. Yung pinakaunang CCNA routing switching ko, expired. Ito na lang active natin ngayon, CCNA. Pero okay lang yan. So, certificate. Actually, ito mga kahit ito certificate na to, pwede ka magpa-request. Parang ito, claim initial kit. So, mapapansin niyo pwede kayo magpa-request ng hard copy ng CCNA ninyo. Parang ito, nagpa-request ako. Ito siya mga ka-IT. Na-deliver din siya sa akin. Okay, mabilis naman siya kasi walang less than a month na receive ko rin yung hard copy nung CCNA certificate natin mga ka-IT. So, yun siya. So, actually mga ka-IT, napaka-satisfying kapag nag-exam kayo ng CCNA or any IT certification exam. Sabi ko nga sa inyo, kaya nyo ipasa yan. Maging consistent lang. Libreng magtanong mga ka-IT. Yung mga resources sa internet, yung mga vlogs ni Pinoy IT Guy, yung mga ibang vlogs dyan na sa YouTube, take advantage nyo lang mga ka-IT, lalo na free. So, hopefully mga ka-IT, meron kayong natutunan dito sa pag-navigate ng Cisco account niyo, paano magpa-schedule ng exam, okay? Paano i-view yung mga previous Cisco certification exam niyo. Pag may question kayo mga ka-IT, comment lang kayo, subscribe na kayo, and share nyo na rin to sa mga IT student natin, okay?